Magandang hapon mga boss. Wala na nga pala tayong mga sasakyan, ubos na. Ito, may panibago naman tayong dating na Sea-Doo Spark. Hindi siya Trex. Ayan. Ang Trex, meron siyang extension dito guys sa puwit. Ganito kahaba. Ito, normal ito. Ito yung mga pinapatalon na jet ski. Ayan. Ang problema nito guys, IBR. IBR na naman tayo. Ngayon, pinalinisan ko sa kanya yung connector. Ayan lahat. Tapos i-connect natin. Pinadiagnose natin ulit. Tapos i-command natin sa ating scanner. Para malaman natin kung may diferensya nga ang IBR or wirings. Ayan. Sea-Doo Spark. Yung Trex nga palang ginawa nating IBR, kinuha na guys ng may-ari. Tuwang-tuwa yung may-ari. Yung guys, i-command natin. I-up down natin kung gagalaw ito or hindi. Ayan. I-down muna natin. Wala. Wala talaga. Wala. Ayaw. Ayaw talaga. Up. Ayaw gumalaw. Ibig sabihin may diferensya ang IBR or wiring guys. Sikapin muna natin ang mga kuryente niya. And guys, dito muna tayo sa mga fuse guys. Ayan. Positive. 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 Positive o negative. Positive, negative. Ibig sabihin putol ang fuse niyan. Ayan. Uy. Ito yung sa IBR. Ayan, IBR guys. Ayan, IBR 30 amperes. Putol ito. Pero parang hindi naman siya putol kung titingnan mo. Parang buo siya. Hindi mo halatang putol. Ngayon, meron tayo ditong 15 ampere. Susubukan natin. Ayan. Ayan. Ngayon, ito-try natin dito guys. Kapag gumalaw yan, gumagana ang IBR. Kapag hindi, hindi. Yan, gumalaw siya guys. Oh. Gumalaw, nakita nyo? Mahina. Kaya naputol ang fuse dahil medyo mabigat siya. Ayan. Tingnan nyo ha. Pagagalawin natin. Up. Ayan. Delay. Mahina siyang gumalaw. Ayan. Dapat mabilis yan guys. Ayan. Hindi siya gumagalaw dyan, pero dito gumagalaw siya ng kaunti. Ayan. Pabaklasin natin guys ang IBR. Matigas siguro ang shaft niya or baka pinasok yun ng tubig dahil lumubog daw ito sa dagat. At ayan, meron pa siyang ibang naka-active na trouble code sa ECM throttle. Ayan siya guys, throttle pa. Yan ang mahirap kapag mga lumulubog ang jet ski sa dagat. Mahirap yan patinuin.
Maraming trouble code yan. Tingnan natin kung stack up. Hindi naman siya stack up. Malinis naman ang nilinisan niya. Ayan, tatanggalin natin to guys. Susundan natin ang mga connector na yan hanggang dito sa kanyang engine control unit. Kapag okay siya, kapag okay ito at may mga contact hanggang doon, babaklasin natin ang throttle baka pinasok ng tubig. Ayan. Ito na siya mga boss, binaklas na natin yung IBR. Ayan. Tapos binaklas din natin yung throttle, tinignan natin. Ayan guys, oh. Ang dumi sa loob. Tapos sinundan natin yung mga connector, yung wiring doon saka dito. Ayan. Ayan guys, ito ang problema ng IBR, yung carbon. Ayan na. Ayan guys, ang sakit niya. Habaklasin natin mamaya lahat. Ito yung rings. Ito yung nagbibigay signal kung forward, kung reverse, neutral, forward. Ito na mga boss, tinanggalan natin ito. Papalitan natin to guys. Ayan na. Kung papalitan mo kasi ng carbon, hindi yan tatagal. Kaya palit ng buo guys. Ayan. Sido Spark IBR. Mahina ang galaw niya. Ito rin yung makina. Pinalilinisan natin yung mga bawat connector dahil dyan palagi nag-uumpisa ang error. Good morning mga boss, ngayon itutuloy na natin itong IBR. Binuha na nga pala natin yung throttle sa yung engine control unit. May mga dumi-dumi lang yung mga connector, yung kagaya nito doon sa control unit, or pinasok kasi ng tubig yung ECM, ECU. Ngayon dito na tayo sa IBR. Itong IBR na ito guys, ayan, kapag ang ating IBR ay ang problema ito, control ng IBR, gagawa tayo next time ng malinaw na pagdadiagnose ng problemang ito. Meron akong mga tutorial videos pero hindi ko talaga pinapakita kung paano pinapalitan or pinapalitan ng pyesa dahil hindi allowed sa akin na ipakita yon ng amo ko. Baka mapagalitan din ako, kaya pasensya na. Pero promise, gagawa ako ng tutorial kapag may dumating uli na mga IBR na ang problema ay control unit. Papakita ko lahat kung paano yung ginagawa, kung paano palitan ng IC, palitan ng capacitor, diode, ganon, saka yung transistor. Pakita natin next time. Ito ang problema nito guys ay yung motor. Ito second hand ito guys. Ayan, yung motor na ito pinalitan natin dahil itong luma, yung luma niya guys, may diferensya na ang carbon. Ngayon bubuhin na natin siya. Nga pala, kapag may problema ang IBR nyo, gagamitan nyo ng scanner, dahil pag hindi, mahihirapan kayo guys. Makukuha nyo rin minsan kapag yung mga wiring lang ang problema, or yung mga connectors or fuse. Pero kapag mga ganitong dinamo, talagang gagamitan mo guys ng scanner.
lalo na kapag ito gagamitan men palagi ng scanner dahil magla-live data kayo. Yan. Next time gagawa tayo ng malinis na tutorial para dito. Ilagay natin sa Facebook at sa YouTube. Yan guys. Na. Kaya nga pala, at kung maglalagay din kayo ng grasa guys, kailangan yung grasa ay yung malambot lang, yung kayang umikot at kayang gumalaw, dahil mayroong grasa na medyo matigas. Ayan. Okay. Saka dito lalagyan nyo ng grasa. Dapat nyan palaging may grasa yan guys, para madulas siya. Kailangan malambot lang siya. Yan, kagaya nito malambot lang. Okay. Ngayon dito naman tayo guys. Ito yung shop. Kailangan yung grasa nyo ay huwag naman damihan, yung tama lang guys. Yan. Ito na siya guys. Lagyan din natin ito ng kaunting grasa rin dito para hindi siya masira. Ayan. Mamaya titestingin natin ito sa dagat. Ako ang magte-testing, hindi yung kasama ko. Minsan kasi kapag busy ako guys, napakarami kong trabaho, tinatamad rin ako mag-testing. Lagyan nyo rin ng kaunting grasa para malambot.
kaunti lang. Yun lang, medyo pangpadulas lang. Kapag marami, hindi na rin maganda. Ha? Yun nga. Baliktad. Baliktad pala, baliktad. Ito pala ang nauna. Yan. Kasi nandiyan yung nakakabit sa gear na. Yan, sunod dito. Ganyan siya guys. Tapos alisin muna natin ito. Ay, hindi na. Lagyan din natin ito ng kaunting grasa para medyo madulas-dulas ang guide. Guide yan guys, guide. Guide ng nagtutulak dito. Nya ganyan siya. Ito yung forward. Ayan, forward yan. Neutral. Neutral at reverse. Ayan. Yan ang reverse. Okay. Tapos ito guys, huwag nyo ring babaliktarin. Dahil pag nabaliktad kayo dito, yung forward magiging reverse. Yung reverse magiging forward. Kailangan yung wire na nandito, taas din yan. Maglalagay na lang tayo ng silicone dito. Lilinisan natin ng kaunti, aalisin natin yan, tapos bubuhin na natin. Yan, nalagyan na natin ng silicone. Kailangan may grasa rin ito yung para doon sa guide. Ayan, ito na siya guys. Mukha na siyang IBR. IBR na pala. Buo na eh. Ito yung luma na equator or IBR motor. Dito naman, ang tawag nila dyan, dynamo. Sa Pilipinas naman, dinamo. Yan guys. Susubukan na natin kung hindi palpak yung ating gawa. Ayan. Ito yung forward lever. Ayan, kasama ang throttle. Ito naman yung IBR reverse. Start ulit. Guys.
nakabalik na siya sa neutral. Ibig sabihin malakas na yung dinamo, gumagana na siya guys. And then fix it ali. Papakabit na natin yun dyan. Okay. Tapos pag naikabit na, i-release ka natin, lilinisin natin lahat ng trouble code. Ngayon pati throttle gumagana na, lahat na siya guys, at wala na siyang check engine. Mamaya pupunta tayo sa dagat at mag-testing.